Isa sa mga pangunahing problema ng Pilipinas ay ang kawalan ng trabaho ng karamihang Pilipino sa ating bansa. Ang bilang ng mga taong walang trabaho sa ating bansa ay tinatayang nasa 2.5 million sa buwan ng Enero taong 2012 o 7.2% ng 40.3 million na Pilipinong maaari nang magtrabaho. Ano-ano nga ba ang dahilan ng patuloy na paglaki ng bilang ng mga taong walang trabaho sa ating bansa? Mga bagay na inisip ko kung bakit education yung kinuha kong course. Kasi sa tingin ko po, yung course na yon, isa sa mga course na madaling makakuha ng trabaho. At isa pa sa kinonsider kung bakit education, budget. Kasi budget-wise, sulit yung course na education. Sabi nga nila, cheap course daw. Pero para naman sa akin, cheap siya, yet malaki yung may bibigay niyang benefit sa'yo kapag yun yung course na kinuha mo. Libo-libong college students ang nagtatapos sa ating bansa at naghahangad na makahanap kaagad ng trabahong mapapasukan na tugma sa kanilang natapos na propesyon. Ngunit sa hindi maipaliwanag na sitwasyon, halos kalahati ng mga nagsisipagtapos ay hindi kaagad nakakakuha ng trabaho o di kaya ay hindi tugma sa kanilang abilidad ang kanilang trabaho. Ang mismatch ay isa sa mga nakaka-contribute ng paglaki ng unemployment dito sa ating bansa. So meron kaming tinatawag na programang Labor Market Information. Nagbibigay kami ng information tungkol sa mga available occupations or jobs na binibigay ng mga companies. So aside from that, aside from labor market information, massive through employment, career employment coaching, meron kaming yung tinatawag na Field Job Net. So, sa computer, no, sa internet facility, diyan ninyo makikita kung ano-anong mga occupations or jobs ang available. Ito para sa mga job seekers na. And anong mga companies ang nangangailangan ng mga job vacancies na yan. Ayon sa Commission on Higher Education, 2,937,847 na estudyante ang nagtutuon ng pansin sa mga kursong katulad ng Business Administration at iba pang kaparehong kurso na mayroong 785,305 students o 26.73%. Ang hindi tamang pagtutuon ng pansin ng mga estudyante sa mga kursong ito ay ang nagiging dahilan ng pagkakaroon ng job-skill mismatch sa mga nakapagtapos. Sa usapin ng employability of graduates sa Pilipinas, ilang bagay yung pwede natin pag-usapan dyan. No? Unang-una, yung competencies nila or qualifications na kanilang na-attain, no? Sa kanilang pag-aaral. And then of course, papasok din dito yung kung saan sila nag-aaral. Ano? Importanteng usapin din yan kasi may epekto din yan. And then yung katlo sigurong pwedeng pag-usapan dito yung in terms of job opportunities available. Ano? Kasi yung pagkakaroon ng placements or yung places sa labor market, usapin din ito ng ekonomiya. So kung mas maganda ang ekonomiya natin, possible na mas maraming job opportunities at mas maraming na-employ na graduates. So kung titignan natin, no, historically, yung mga graduates ng Ateneo, UP, LaSalle, or maybe UST, yan yung laging nangunguna in terms of sa paghahanap ng trabaho. Na kung engineering naman, no, papasok din dyan ng MAPUA, halimbawa, no, and other well-known engineering schools. Ganun din sa ibang programa. So, minsan may effect yung yung eskwelahan din na pinagaling mo, kasi may reputation yan. Bukod pa dun sa kaalaman mo. So, ito yung some factors na sa tingin ko na may epekto sa pagkuha ng isang graduate ng trabaho. Mula sa tala ng International Labour Organization, napakaraming trabaho ang ihinahain ng ating gobyerno para sa lahat ng mga taong nais magkaroon ng trabaho. Ngunit ang napakalaking tanong ay ang kakayahan at abilidad ng mga nagsipagtapos. Sapat ba ang kanilang natutunan sa kanilang paaralan upang matugunan ang hinihinging kwalifikasyon ng lumalaking industriya ng bansa? I'm here to share with you our programs, activities, and services as a career placement office coordinator. The career development seminars we conduct
every term. So these are for graduating students. So that's one. And then we also have the practicum preparation seminar workshop, in which we train or we prepare the students before they are to go on their on-the-job training. And then the third one, we also have placement mentoring and or career advising. These are done by the CPO personnel as well as our industry partners. Ang kahirapan at di pagkakapantay-pantay sa ating bansa ay ang paulit-ulit na pasanin ng Pilipinas na nagdala sa kasalukuyang krisis na ating kinakaharap ngayon. Ayon sa World Bank, ang kahirapan ay kondisyong pinansyal na kung saan ay hindi na kayang tugunan ng mga tao ang mababang uri ng pamumuhay. Ang lumalaking bilang ng ating populasyon ay direktang nakakaapekto sa ating labor supply. Habang lumalaki naman ang bilang ng ating labor supply, maraming tao mag-aagawan sa kung anong available job opportunities ang meron sa ating merkado. At sa ating pangkasalukuyang kalakaran, syempre, mas malaki yung bentahe ng isang tao na nakapagtapos para makakuha at makahanap ng trabaho. If the society look at those graduates with 2-year degree courses in welding, automotive, electrician, and other test the short-term courses, siguro mas may encourage pa yung mga tao, lalo na yung mga walang pampaaral, na makakuha o kumuha mismo ng kursong ganito. Because that is what we need in order for us to become industrialized. Ang mga kursong ganito ang dapat na pinagyayabong, pinagyayaman at pinapahalaga ng ating lipunan para makamit natin yung tinatawag nating industrialization. If we will take pride with these courses, I'm sure that Philippines will go a long way. Sa mga nakalipas na taon, ang kawalan ng trabaho ay nananatiling isa sa mga pangunahing problema ng ating bansa. Marahil ang karamihan sa atin ay mas tinitignan ang mga dahilan ng krisis na ito sa kung ano ang ating naririnig at nakikita sa ating paligid. Ngunit kung ating bibigyang pansin kung ano ba talaga ang mga rason sa patuloy na paglobo ng bilang ng mga taong walang trabaho sa Pilipinas, ating makikita na napakaraming dahilan kung bakit hanggang ngayon wala pa ring konkretong solusyon patungkol sa usaping ito. Bilang isang mamamayan ng Pilipinas, hindi man natin maranasan ang pangmatagalang solusyon sa krisis na ito. Ang mahalaga ay magampanan natin ang ating tungkulin bilang isang mamamayan na makiisa sa paglutas at pag-unlad ng bansang Pilipinas.